Sa kakapanood guys, ni Utol Kong Hudlom, ni #1 Senator Robin Padilla ng Disney Princess, nakakuha siya guys ng idea sa isang movie para ho magkaroon ng solusyon ang usaping traffic sa Kamaynilaan. Kakapanood mo yan ng Disney Princess. Total, pinag-uusapan naman natin guys yung kanyang mga pagkakamali at kagustuhan niyang makasira ng ating bayan, makatulong pala sa ating bayan, pero yung kanyang mga sinasuggest na paraan, na solusyon ay talagang hindi mo mawari kung kagawa-gawa nga ba ito. Anyway, ito balikan natin yung kanyang mungkahi guys. Sa usaping trapiko, ito yung isa sa mga na-disappoint ako. Maliban sa pinasalamatan niya si Chris Aquino na sa panahon ng eleksyon kasi malaki daw ang tulong ni Chris, nagalit ako sa kanya during that time. At ito, yung sinuggest niyang kabobohan. Anyway guys, sa mga hindi nakakaalam mas pinasalamatan niya si Chris Aquino kaysa ho kay Pangulong PBBM na tumulong sa kanya para ho maipanalo siya. Although hindi siya miyembro ng Uniteam, pero sumasama siya sa mga gigs, sumasama siya sa mga rally-rally ng ating Pangulo noong panahon ng campaign period. Pero mas pinasalamatan niya si Chris Aquino. Anyway, ito yung solusyon niya guys sa sa traffic sa Manila. Panoodin natin. Gusto ko lamang pong sundan ang napakagandang talumpati at mungkahi ng ating mahal na senador mula sa San Juan. Sapagkat alam niyo po, nung ako po ay nasa first year ng criminology, pinag-usapan po namin ang traffic. Yan po ay isa sa mga subject dyan na ang sinabi doon, kapag ang traffic natin ay masama, ang pag-unlad ng isang bansa ay masama din. Kaya nangangahulugan na kailangan nating ayusin ang traffic. At maaayos lamang yan kung may magandang transportasyon. Okay. At yung inyo pong mungkahi patungkol sa pagpapalakas ng ating mga tren, napakaganda po nito. Ito po ay isagot, lalo na sa, alam niyo po, ang ating bayan, geographically, tayo po, ang kailangan natin talaga ay tren. Sa totoo lang po, dyan po sa Bicol, tren ang inaasahan namin. Ngayon lang po, gusto ko lamang pong imungkahi sa ating mahal na senador sa San Juan. Meron pong isang nauuso din ngayon na kung tawagin po nila ay ropeway. Ito po yung paggamit ng cable. Nais ko din po sana na maimungkahi po sa inyo na ito po ay bagay din sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila dahil sa traffic. Ito po yung mga cable car. Ito po ay ang mga cable car. Grabe na yung hallucination ng ating #1 senator. Grabe ang taas ng pangarap hanggang tarang hindi na maipinta. So, saan mo ikakabit ang cable car? First of all, tanungin natin si Utol Kong Hudlom, si #1 senator natin na nagtatali-talinuhan at gustong makasira, makatulong ng ating bayan. Unang-una, saan mo ikakabit ang cable car? Sa spaghetti wire? Diyan sa Kamaynilaan? Na halos hindi na nga masolusyonan ng ating gobyerno. Guys, ang MRT, malaking tulong yan. Ang LRT, malaking tulong din yan. Yan na nga lang yung dalawa, hirap na hirap ang solusyonan ng ating gobyerno, magdadagdag ka pa ng cable wire. Anyway, hindi ko minamasama guys. Itong suggestion ni Robin Hood Padilla, ni #1 senator, na cable wire. Pero guys, ipagpalagay na lang natin na merong cable car sa bansang Pilipinas. Cable wire. Cable car. Ipagpalagay na lamang natin na ang suggestion ni Robin Padilla ay meron tayong cable car. Pagpalagay na lang natin. Pero ang unang tanong ko dito, kaya ba babayaran yung maintenance ng mga cable car na tinutukoy nito? Kasi yung cable car maintenance guys is very expensive than you thought. Also guys, yung mga factor din dito, weather condition. 'Di ba? Sa Pinas, yung weather condition ng bansa Pilipinas, yung earthquake, yung super typhoon, tapos yung simple lightning, tapos thunderstorm, it can affect the operation. And what if magkaroon ng earthquake nang hindi natin nalalaman or hindi natin inaasahan, nagkaroon ng earthquake? So, paano mo susolusyonan yung mga passenger na nasa mid-air?
'Di ba? Dapat meron ka ding sariling rescue team para i-rescue sa klolohan itong mga passenger na stranded sa taas. 'Di ba, Robin? Isip-isip muna bago magmungkahi. Oo, gusto mong makasira gusto mong makatulong sa ating bayan. Alam ko naman 'yun, Robin, pero sana naman yung masyadong realistic kasi guys, imagine yung Japan, Hong Kong, Singapore, 'di ba yung mga first world countries, hindi sila gumamit ng cable car pero wala silang traffic sa kanilang bansa dahil yan sa kanilang ini-implement na railway transportation system. So, mas maganda sana kung sinadjust mo na madaming train, 'di ba? Magkaroon tayo ng double desk train, double desk buses, mga omnibuses, 'di ba? Para masolusyonan ang traffic sa bansang Pilipinas or mag-suggest ka ng trabaho na work from home na hindi na kailangan ng travel. 'Di ba? Mas maganda pa sana kung ganun yung sinuggest mo. Pero ito, yung sinuggest mo, Robin, talaga nga namang hindi ko mawari kung kakapanood mo yan ng Disney Princess 'Di ba? Kakapanood mo ng Disney Princess yan. At saka itong cable car na to, guys, hindi to long term. Hindi to pang mahaba ang biyahehan. Kasi imagine yung bigat. Yung bigat na lang guys. Yung bigat ang isipin nyo. At saka itong mga cable car na to, applicable lang yan sa mga short distance. Hindi yan pwede sa Kamaynilaan. Hindi yan pwede sa Metro Manila. And isipin din sana ni Utol kong Hudlom, ni Senator Robin Padilla, kung itong cable car na sinasuggest niya ay feasible sa bansang Pilipinas. Kasi if it is not feasible, di ba, paano mo i-implement to? Kasi unang-una yung budget dito. Di ba? Cable car is guys, hindi yan long-term plan solution. Hindi yan long-term plan, hindi yan makakatulong sa panghabang buhay. Instead, mag-invest ka na lang kasi may pondo tong cable car na to, abutin to ng bilyones, tapos at the end of the day, magiging palpak lang din, diba? So, sayang naman. So, instead, mag-invest na lang tayo sa mga railway transpo, sa pagpapaunlad ng ating train, dagdagan ng ating mga train, dagdagan ng mga subways, diba? Railways. Ganun na lang sana. Kaya nga, itong si Robin Padilla, total, di ba, pinag-uusapan naman natin yung kanyang mga kapalpakan. Naalala ko to. Di ba, isa ho sa kanyang mga pinakabobong suggestion na nag-viral to 10 months ago, 9 months ago. Ngayong taon lang din to, guys. Oo, during siguro February or March, sinuggest niya to. Ako, nalulungkot lang ako kasi yung number 1 senator natin, hindi nagpapaka number 1 senator, nakakainit talaga ng alintarakan, nakakainit ng bones, nakakainit ng heart. 'Di ba? Imagine, meron tayong number 1 senator, pero napaka-joblocks. Napaka-joblocks. Guys, yung kabubuhan ng ating number 1 senator, effortless talaga. Hindi niya na kailangang magbigay pa ng sandabakmak na oras para tawagin siyang bobo kasi mismong lumalapat pa lang sa kanyang bibig, isa ng kadyutang inahan, kabubuhan. Wala man lang akong nakitang in-implement ni Robin Hood Padilla na nakakatulong dito sa ating bayan. Unang-una, 'di ba, wala namang masama sa kanyang sinuggest na illegalize yung marijuana. Pero you should consider the other factor, yung pros and cons din. 'Di ba? Nakakaloka. Hay nako. Ewan ko, may sintu-sintu ata tong si Ro. May sintu-sintu ka ba? 'Di ba? Hindi ko alam, guys, pero feel ko parang may sintu-sintu talaga itong si Robin Hood Padilla. Ewan ko dito bakit talaga to naging number 1 senator. Nakakainit ang ulo. Napaghahalataan ka na. Kung hindi ka kulang nung bata ka, talagang ngayon, 'di ba? Pinulfill mo ang kakulang-kulang. Sintu-sintu.